what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, sa ating gagawa natin ng reaction mga kababayan. Ito pong nangyari no, dito kay VP Sara Duterte na kung saan no, sinipa po sa Bacolod mga kababayan. Hindi po siya pinayagan doon sa kanyang campaign rally, mga kababayan. Grabe naman kayo, Bacolod. Alam niyo, mga kababayan, siguro natakot lang, no, yun doon sa Bacolod. Kasi nga yung ginawa niya nung nakaraang campaign rally sa Manila. Mga kababayan, no, mahirap po yun. No, kasi imagine ninyo, no, kung hindi nila kaalyado, no, o hindi nila supporters, mga kababayan, pwede nilang pwede nilang bastos-bastusin na lang kahit nandoon pa mismo no sa teritoryo nila. Nakita ninyo yung ginawa po nila nung campaign rally ni Isko Moreno doon po sa Manila, mga kababayan, na kung saan talaga namang nakaapekto ng malaki no sa kampanya ni former Mayor Isko Moreno, dahil nga maraming nagsasabi na dismaya sila no doon sa nangyaring campaign rally na yon. Kaya naman, mga kababayan, medyo tagilid po no itong si Isko Moreno, si Mayor Isko Moreno no doon po sa Manila, mga kababayan, sa kanyang pagtakbo bilang mayor. Diba? Nakikita po natin yan doon sa mga comment section. At dito nga po no sa page ni Abogado PH, Vice President Sara Duterte revealed that she was unceremoniously kicked out of a scheduled campaign rally in Bacolod City last Wednesday. All because she carried the Duterte name. Diba? Dahil daw po sa kanyang apelidong Duterte, mga kababayan. Okay, so yan ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so eto, mga kababayan, dahil nga po Duterte, no, ang apelido netong si VP Sara Duterte, yun po yung naging dahilan. No, medyo masakit yun, mga kababayan. No? Masakit yun. No, kasi nga naman, imagine mo, apelido. So, ibig sabihin, pagka Duterte ka, hindi ka na po pwede sa Bacolod. Parang gano'n. No, at ang balita ko dito, mga kababayan, ang nangyari, no, may scheduled na po sila. No, may schedule na sila. Pero yung mismong araw po ng schedule nila, no, kinancel po sila doon sa venue, mga kababayan, na kanilang pagdadausan ng kanilang campaign rally. Kaya naman talaga namang napakahirap po na. Natakot kasi siguro no, yung mga nandun sa Bacolod, yung mga opisyalis ng Bacolod na nandun sa area na yon, no, na pagdadausan nila ng kanilang campaign rally. Kasi baka mamaya mayroong mga pro-administration doon, mga kababayan, no, na bigla nilang birahin, banatan, siraan. Kasi ganun yung nangyari sa Manila. No, siniraan nila no, yung mga tumatakbong kongresista na nag-iimbestiga sa kanila, especially doon po sa confidential fund netong si VP Sara Duterte. No, binanatan nila. 'Di ba? Sila Abante, sila Chua, diba? Binira nila, binastos nila doon sa mismong campaign rally nila sa Manila. Diba, mga kababayan? Kaya eto mga nasa Bacolod, natakot siguro. Kasi baka mamaya, ultimo sila, banatan din. No, birahin din. O pahiya rin netong VP Sara Duterte. At dahil po dyan, nagalit din, no? Dami nagalit dito kay VP Sara Duterte. Hindi po kasi talaga yun Ito para sa akin hindi siya tamang ugali o pag-uugali ng isang vice president, mga kababayan. Diba? Imagine ninyo, yung Pangulong Bongbong Marcos natin, kahit anong bira nila, tahimik lang. Diba? Hindi mo maririnig na nagsasalita ng ganun. Diba? Hindi mo maririnig na may mga sinasabing ganyan. Hindi mo maririnig na nagbumura.
Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi dito mga kababayan sa comment section? Ito po yung mga naging komento ron mga kababayan. She don't deserve her position. No, sabi dito, ayan no. She don't deserve her position. No, hindi daw deserve ng ating VP Sara Duterte no yung kanyang posisyon bilang Vice President dahil nga dun sa kanyang pag-uugali, no? Yun yung sinasabi ng ating mga kababayan, no? Deserve salute to the people of Bacolod. So parang natuwa pa sila doon sa pag-cancel po, no, ng mga taga Bacolod. Hindi natin may aalis, mga kababayan, na may mga supporters pa rin sila dyan. Pero hindi naman 32 million yung support, yung mga tao dyan sa Bacolod, ano? Tsaka kagaya po ng sinasabi natin, just to inform you guys, no, doon sa mga nag-i-insist, no, na 32 million ang bumoto kay VP Sara na mas malaki pa sa boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, given na yon, no? Dahil yung mga tao, walang ibang option, walang ibang mapipili na ibobotong Vice President that time. Diba? Wala silang mapili eh. Ang hihina nung kalaban ni VP Sara Duterte. Diba? Walang mapili. Doon sa labanan po ng presidente, abay isang kater pa sila. Naturalmente, no, kung si Manny Pacquiao lang itatapat sa Pangulong Bongbong Marcos, baka malaki rin ang boto niyan eh. Diba? Kung wala si Leni Robredo, no, sa labanan na yon, sa tingin ba ninyo ganun kalaki, yung mas malaki pa yung boto ni VP Sara? Kung ang mga tao walang option, no, doon sila, no, sa pwede nilang iboto. Okay, so kung nahahati-hati, mga babayan, yung boto sa presidential noong time na yun, talagang bababa ang boto ng Pangulong Bongbong Marcos. Tanggalin ninyo yung boto ni Leni Robredo at tanggalin nyo si Leni Robredo na lang, kamo na lang, sa listahan. Malamang yung mga makaleni na yon, boboto sa Pangulong Bongbong Marcos yun. Wala kasi silang option eh. Sino yung boboto nila? Manny Pacquiao, Isko Moreno? Diba? Yun ang pagpipilian nila, ilalaban sa presidente. Walang ibang option. Kaya huwag nyong i-insist na ganong kalakas, no, na ganong karami. Kaya lang marami kasi walang option. Diba? Sabi dito, no, ito, sabi dito mga babayan, dapat lang sa asal niyang barbaric, Meron pa nagkomento. Ayan, no, gusto magpresidente, pero vice president, wala nga ginagawa. Kung mapapansin natin ngayon mga kababayan, yung Pangulong Bongbong Marcos kumikilos pa rin, nagtatrabaho pa rin siya sa gitna ng kampanya na binibigay niya suporta dun sa kanyang mga senatoriables, no, dun sa mga tumatakbong senator ng partido niya. Diba? Yung mga ng bagong alyansa, mga babayan. Pero itong si VP Sara Duterte, after po nung kampanya na yan, no, after nung pagpunta niya sa ICC, bumalik siya rito para mangampanya, tapos babalik uli siya sa ICC. Diba? Kaya ang sabi ng mga tao dito, no, wala namang ginagawa. Ano pa sabi dito? Appealing to emotions na lang talaga. Parang naghahanap na lang ng kakampi, mga babayan. Hindi ka pwede kasi may saltik ka. Grabe naman nila. Ayaw kasi nila nagbumura doon, kaya sorry ka na lang. Puro drama na lang, walang plataforma. Paawa na naman yan. Di ba? Grabe ito pa sabi dito mga babayan, she used his VP office as an excuse to do political endorsement to prepare her bid in 2028. But please do remember she has the mandates to perform her job as VP. Na dapat ipakita mo, nagtatrabaho ka para hindi sayang ang pera ng bayan, mga babayan. Matatalino ang taga Bacolod. Saludo kami sa inyo, mga taga Bacolod. So, yun yung sinasabi dito, mga babayan. At yan yung mga komento dito. Makikita natin na
grabe, yung nangyari na to sa kanya doon po sa Bacolod, no, na kung saan na-cancel po yung kanilang campaign na rally doon. Ayo, ano masasabi niyo dyan mga tol, mga kababayan? Paki-comment po sa ibabaan yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.